Nagsimula ang pelikula kay Sasha na binabalutan ng surgical tape ang kanyang mga sugat sa daliri. Pagsilip niya sa labas ay pinapakita na nakabitin lang pala sa gilid ng isang matarik na bundok ang kanilang tent. Kasama niya sa extreme adventure ang boyfriend niyang si Tommy. Makalipas ang ilang sandali ay nagpatuloy sila sa pag-akyat. Ipinakita ng dalawa ang kanilang husay sa pag-akyat, na patunay lang na matagal na nilang ginagawa ang ganoong uri ng aktibidad. Imbes na malula ay lalo pa silang nag-e-enjoy sa taas ng kanilang inaakyat. Maya-maya lang, habang malapit na sila sa tuktok ay nadulas si Sasha at nahulog. Mabuti na lang at may safety harness siya kaya muli niyang sinubukan ang pag-akyat sa parehong lugar. Frustrated na si Sasha dahil laging dito sa parteng ito siya nagkakamali at hindi makausad. Sinabihan siya ni Tommy na mag-relax lang, pero sinubukan pa rin ni Sasha ng ilang beses pero talagang bigo siyang malampasan ang bahaging ito. Dahil napansin ni Tommy na dumidilim na ang langit, kinumbinsi na niya ang dalaga na tumigil muna at ituloy na lang ang pag-akyat kinabukasan. Nagsabi si Sasha na gusto na niyang marating ang summit sa araw ding iyon ngunit nanindigan si Tommy na tumigil na. Pagsapit ng dilim, sinabi ni Tommy na pakiramdam niya ay masyadong atat si Sasha sa pag-akyat at inamin niya na tila hindi na niya kayang sabayan ang girlfriend sa lakas nito sa pag-akyat. Nabanggit niya pa ang kasabihan na ang swerte ay tulad ng anumang bagay sa bundok na sa bandang huli ay mauubos din. Di nagustuhan ni Sasha ang pag-aalala ni Tommy kaya tinabig niya ito. Nag-sorry naman ito sa pagiging duwag. Sa huli ay nauwi sa biruan ang pagtatalo nila. Pagdating ng madaling araw, dahil sa bagyo ay napagdesisyonan nilang wag na munang tumuloy at bumalik na lang kapag lumipas na ang bagyo. Dahil sa lakas ng hangin ay maraming bato ang nahuhulog kaya kailangan nilang manatiling nakadikit sa pader ng bundok at nakayuko lang. Nagsabi si Tommy na kailangan nilang sumilong sa mga nakaumbok na bato para sa kanilang kaligtasan. Mabilis na bumaba si Sasha. At nang bababa na si Tommy ay dumami ang mga nahuhulog na bato at ang isa rito ay tumama sa ulo ni Tommy, dahilan para mahulog siya at mawalan ng malay. Nakabitin na lang siya sa dulo ng lubid kaya kailangang hawakan ito ni Sasha ng mahigpit para hindi siya tuluyang mahulog. Sinubukan niyang gisingin ang boyfriend pero hindi ito nagre-responde, at dahil sa bigat nito ay unti-unting bumibigay ang lubid na nakakapit sa bato. Sa huli ay nang-awit si Sasha at nabitawan ang lubid dahilan upang tuluyan ng mahulog si Tommy. Muntik na ring mahulog si Sasha ngunit nanatili siyang matatag upang mailigtas ang sarili. Umiiyak siya habang nakatingin sa ibaba kung saan nahulog ang kanyang boyfriend. Makalipas ang 5 buwan, makikita si Sasha na nagmamaneho sa gitna ng desyerto sa Australia. Dahil nawalan ng signal ang kanyang GPS, ginamit na lang muna niya ang naiwang compass ni Tommy para mahanap ang tamang daan. Bago lumubog ang araw ay nag-camp siya malapit sa isang bangin kung saan naalala niya ang lahat ng mga itinuro sa kanya ni Tommy noong nabubuhay pa ito. Kinabukasan, nakarating si Sasha sa Wandara National Park. Tumigil muna siya sa reception area para tumingin ng mga brochure, at dito ay binalaan siya ng isang ranger na huwag lumakad ng mag-isa dahil marami na raw ang nawawala sa lugar na iyon. Pero dahil determinado si Sasha, pinirmahan pa rin niya ang mga kailangang dokumento at tumuloy sa kanyang adventure. Dumaan muna siya sa isang grocery store para bumili ng supplies, pero dito ay hinaras siya ng 2 mangangaso. Sinubukan silang i-ignore ni Sasha, pero talagang makulit ang mga lalaking ito at hinarang siya sa counter. Nandoon din ang isang lalaki na nagngangalang Ben na pinagtanggol siya, dahilan para lubayan siya ng mga hunters. Bilang pasasalamat, binili ni Sasha ang tinitindang beef jerky ni Ben. Sa parking lot, napansin ni Sasha na hindi pa rin gumagana ang kanyang GPS kaya tinanong niya kay Ben ang pinakamabilis na daan papuntang Grand Isle Narrows. Ibinigay naman ni Ben ang direksyon. Pero mas nirekomenda niya ang Blackstone Bay na ayon sa kanya ay mas magandang puntahan. Nagbabala rin siya na medyo intense ang area na iyon, pero tiniyak ni Sasha na kaya niya ang sarili niya bago ito tuluyang humarurot paalis. Matapos ang mahabang oras ng pagmamaneho, tumigil si Sasha sa tabi ng isang lawa para magpalipas ng gabi. Bigla namang may pumaradang 2 sasakyan sa malapit, at dito na nga nakita ni Sasha na bumalik ang mga hunters na nanggulo sa kanya kanina. Walang tigil sa kakakahulang aso ng mga ito habang inaayos nila ang napatay nilang usa. Kaya naman minabuti ni Sasha na pumasok na lang sa loob ng kanyang sasakyan. May isang lalaki pa na kumatok sa kanyang bintana pero hindi niya ito pinansin hanggang sa umalis na rin ito.
Buti na lang at umalis din ang mga lalaki sa kalagitnaan ng gabi. Kinaumagahan, nagkayak si Sasha sa ilog na malakas ang agos. Ilang beses din siyang niyanig ng agos, pero dahil eksperto siya sa pagkakayak ay naituloy niya ang paglalakbay ng walang problema. Nang makakita siya ng mataas na waterfalls ay binaba niya muna ang kayak tapos ay tumalon siya sa tubig. Habang nagpapatuloy sa kanyang exploration, laking gulat niya nang makita ang mga litrato at gamit ng mga nawawalang campers na nakasabit lang sa mga puno. Nang mag-set up siya ng camp bago dumilim ay isinabot muna niya ang kanyang mga gamit sa sanga para matuyo habang kinakain ang binili niyang beef jerky. Kinaumagahan, laking gulat ni Sasha dahil nawala na ang lahat ng kanyang mga isinabot na gamit. Pagbalik niya sa kanyang tent ay lalo pa siyang natakot dahil may sumulpot na ahas sa loob nito. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagkakayak hanggang sa makakita siya ng isang abandonadong bangka, kaya minabuti niyang mag-imbestiga sa paligid. Doon ay nakita niya ang isang maliit na campsite at si Ben, na tila tuwang-tuwa nang makita siyang muli. Ipinaliwanag ni Sasha na nawala ang lahat ng kanyang pagkain at cellphone, pero sinisi lang ito ni Ben sa mga hayop sa gubat at inalok siya ng pagkain. Habang kumakain, tinanong ni Sasha kung bakit Jennas ang pangalan ng kanyang tinitindang beef jerky, at sinabi ni Ben na pangalan daw ito ng kanyang ina bago niya mabilis na ibahin ang usapan. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan kung saan ay nahulaan ni Sasha na taga-Britain si Ben. Sinabi niya na bata pa lang siya ay dinala siya ng kanyang ina doon. Nang banggitin ni Sasha ang muli nilang pagkikita ng mga hunters, sinabi ni Ben na nandoon din siya sakaling kailanganin ni Sasha ng tulong. Pero sa napansin niya ay hindi uobra ang mga hunters kay Sasha. Bukod pa sa impormasyong iyon, sinabi ni Ben na special si Sasha, katulad ng kanyang ina. Ito ang bagay na halatang ikinabahala ni Sasha. Susubukan na sana ni Sasha na umalis, pero hinarangan siya ni Ben at dito na napansin ng dalaga na suot ni Ben ang kanyang bracelet na lalo niyang ipinag-alala. Inamin ni Ben na siya ang kumuha ng mga gamit ni Sasha at inilabas ito mula sa kanyang tent. Bigla na lang kumuha si Ben ng crossbow at isang Bluetooth speaker kung saan ay nagpatugtog siya ng musika. Ipinaliwanag niya na binalik na niya ang lahat ng essentials ni Sasha pero itatago niya ang cellphone nito bilang premyo. Sinabi ni Ben na may oras si Sasha hanggang sa matapos ang kanta para tumakbo ng malayo hanggat kaya niya. Habang sumasayaw si Ben, mabilis na tumakbo si Sasha hanggang sa makarating siya sa ilog at agad na sumakay sa kanyang kayak. Pagkatapos ng kanta, nagsimula na ring kumilos si Ben habang binabantayan ang bawat galaw ni Sasha mula sa pampang. Dahil sa lakas ng agos, nahulog si Sasha sa isang waterfalls dahilan para tumaob ang kanyang kayak. Matapos tanggalin ang harness, kinuha ni Sasha ang kanyang bag at lumangoy papunta sa tabi ng ilog. Tapos ay hinayaan na lang ang kanyang kayak na anurin sa ilog. Hinubad niya ang suot na jacket bago muling tumakbo sa gitna ng kagubatan. Makalipas ang ilang sandali ay may narinig siyang boses ng isang pamilya kaya agad siyang lumapit, pero tumambad sa kanya ang isang phone na nagpe-play lang pala ng video. Sa video ay maririnig si Ben na bumabati sa isa sa mga pamilyang kasama sa mga napatay niya. Nang magpakawala si Ben ng palaso ay nagtago si Sasha sa mga bato. Dito na nagsimula ang mainit na habulan kung saan walang tigil ang pagtira ni Ben ng mga palaso, at ang isa rito ay tuluyang tumama sa binti ng binibini. Dahil sa isa pang palaso na tumama sa kanyang bag, nahulog si Sasha sa burol at tuluyang dumausdos pababa hanggang sa mahulog muli sa ilog. Inanad siya ng malakas na agos sa loob ng mga kanyan hanggang sa makarating siya sa isang kalmadong bahagi ng tubig. Sinubukan niyang gamitin ang cellphone na nakuha niya, pero nasira na pala ito. Sa loob ng kanyang bag, nakahanap siya ng kaunting pagkain at ang kanyang pepper spray na agad niyang inilagay sa bulsa. Dahil wala siyang makitang daan palabas ng kanyan, ginamit na lang niya ang kanyang galing sa pag-akyat para makarating sa tuktok. Gamit ang kanyang binoculars, nakita ni Sasha na ang bangka ni Ben ay nandoon lang sa di kalayuan. Nang marinig niya ang hunting call ni Ben ay muli siyang nagtago sa ilalim ng bato at nanatiling tahimik hanggang sa umalis ang salarin. Nakita niya si Ben na nasa tabi ng kanyang bangka habang masayang naliligo sa ilog nang walang suot na kahit ano. Dahan-daang lumangoy si Sasha sa ilalim ng tubig para abutin ang bangka, pero sa kasamaang palad ay natapakan niya ang bear trap. Dahil sa kanyang sigaw, agad na nalaman ni Ben ang kanyang kinaroroonan at mabilis itong nagbihis para hilahin si Sasha pabalik sa pampang.
Nang malapit na sila, ginamit ni Sasha ang kanyang pepper spray sa mukha ni Ben, pero agad din itong nakapaghugas sa ilog. Susubukan sana ni Sasha na kunin ang crossbow ngunit muli siyang hinila ni Ben at tinutukan ng crossbow upang hindi na siya makapalag. Napagtanto ni Sasha na tila naglalaro lang si Ben ngunit nilinaw nito na ang habulang nangyari ay kasama sa kanyang ritual. Sinubukan pa siyang pakainin ni Ben ng mga prutas at herbs, pero halatang ayaw ito ni Sasha kaya lalo lang siyang pinahirapan ni Ben. Pagsapit ng gabi, habang umuulan, ipinaliwanag ni Ben na mahalaga ang mga ritual dahil dito natin naaalala kung sino ba talaga tayo. Nabanggit niya pa na kailangang tiisin ang sakit upang maging matatag. Kinaumagahan, pinusasa ni Ben si Sasha at itinali sa bangka para dalhin sa kung saan. Napag-usapan nila na nakuha ni Ben ang pangalan ni Sasha sa office ng ranger at alam na rin ni Ben na patay na si Tommy. Pilit niyang pinalalabas na si Sasha ang pumatay kay Tommy dahil sa pagiging bihasa nito sa pag-akyat. Napansin ni Sasha ang isang bakal sa ilalim ng mga lubid, pero bago pa niya ito makuha ay itinulak siya ni Ben sa ilog. Kahit nakakadena, pilit na lumangoy si Sasha habang hinihila siya ng bangka ni Ben sa gitna ng malakas na agos. Nakarating sila sa isang cliff at dito na pinasuot ni Ben ng climbing gear si Sasha para bumaba sa isang kuweba. Sa loob ng kuweba, tumambad kay Sasha ang dalawang bangkay na nakasabit. Sinabi ni Ben na naniniwala ang ilang tribo na kailangang kainin ang atay ng iyong biktima para makuha ang espiritu nito. Nakita rin ni Sasha ang mga labi ng mga bata sa video, at na-realize niya na ang binebentang beef jerky ni Ben ay gawa pala sa laman ng tao. Sinubukan ni Sasha na tumakas pero hinila lang siya ni Ben pabalik at hinubaran pa siya ng sapatos. Sinubukan pa niyang kuhanin ang loob ni Ben, pero dito na inilabas ni Ben ang kanyang pustiso at ipinakita ang kanyang tunay na matutulis na ngipin. Sa pilitan pang ipinasok ni Ben ang mga daliri ni Sasha sa kanyang bibig para maramdaman ang talim ng mga ito. Nang iwanan siya ni Ben ay napansin niya ang lumang litrato nito noong sanggol pa siya kasama ang kanyang ina. Biglang umungol si Ben at hinila si Sasha paitaas upang ibitin ito. Habang hinahanda niya ang timpla ng beef jerky ay binanggit ni Sasha na kamukha niya ang kanyang ina. Inamin ni Ben na ang kanyang ina ang unang taong kinain niya para raw lagi niya itong kasama, at balak din niyang gawin ito kay Sasha. Nang makakuha ng pagkakataon ay kinagat ni Sasha ang tenga ni Ben at dito sila nagpambuno hanggang sa makalaya si Sasha sa kadena at muling tumalon sa ilog. Sumunod din si Ben at muling kinabit ang kadena sa kanyang harness habang tinatangay sila ng agos sa waterfalls. Nang sumabit ang kadena sa ilalim ng tubig ay nawalan ng malay si Ben. Agaw buhay na tinanggal ni Sasha ang pagkakasabit upang hindi siya malunod. Pag-angat sa tubig ay agad siyang kumuha ng malaking bato at ipinukpok ito sa ulo ni Ben. Tapos ay sinubukan niyang lunurin ito. At dahil may natitira pang lakas si Ben ay nagawa niyang makabangon. Hinila at sinakal niya ng mahigpit si Sasha. Nang makita niyang nahihirapan na ang kanyang biktima ay naalala niya ang kanyang ina kaya natigilan siya. Nagkaroon ng pagkakataon si Sasha na hampasin siya sa ulo. Tapos ay agad siyang kumuha ng bato upang tuluyan ng pilayan si Ben. Sa kabila ng tinamong pilay ay nagawang saktan ni Ben si Sasha. Parehas na sugatan, nanatili ang dalawa sa kanilang kinaroroonan hanggang sumapit ang gabi. Naikwento ni Sasha na nagigilty siya sa pagkamatay ng kanyang boyfriend dahil napilitan lang itong samahan siya sa delikadong pag-akyat nila sa bundok. Kinaumagahan, dahil naimpeksyon na ang sugat ni Ben. Kinailangan nilang umakyat sa bundok dahil ito ang mas mabilis na paraan para makahingi ng tulong kumpara sa ibang daan na aabutin ng 12 araw. Tinanong ni Sasha si Ben kung aakyat ba sila ng bundok o hihintayin niya na lang itong mamatay. Dahil sa sitwasyon, napilitan si Ben na tanggalin ang posas ni Sasha. Sinimulan nilang akyatin ang mataas na bundok kung saan muling ipinakita ni Sasha ang kanyang galing kahit pa wala siyang suot na sapatos. Nang makita ni Ben na hinawakan ni Sasha ang harness ay inisip niya na may binabalak ito kaya hinila niya ang lubid dahilan upang mahulog si Sasha. Nagpaalala si Ben na wag niyang hahawakan ang harness. Nagpatuloy si Sasha na pangunahan ang pag-akyat. Nang marating ni Sasha ang parte na may tuntungan at tuyong puno ay naisipan niyang wakasan na ang kalokohan ni Ben. Tinali niya ang harness sa tuyong puno bago binigyan ng go signal si Ben na pwede na siyang sumunod. Gayunpaman, muling napansin ni Ben ang balak ni Sasha kaya hinila niya ito ng paulit-ulit. Habang iniiwasan ang pagkakahulog ay natanggal ang harness na suot ni Sasha.
Dito na inilabas ni Sasha ang lahat ng kanyang galit sa pamamagitan ng pagpapakawala ng lubid na nakatali sa puno. Kitang-kita niya ang pagkakahulog ng lalaking nagpahirap sa kanya. Kahit wala ng gamit, ipinagpatuloy ni Sasha ang pag-akyat hanggang sa makarating siya sa tuktok. Nang makarating siya sa highway, isang sasakyan ang nakakita sa kanya at dito na nga siya tuluyang nailigtas. Binalikan niya ang reception ng Wandara National Park upang ipaalam sa ranger na lahat ng nawawalang biktima ay matatagpuan nila sa isang tagong kuweba. Kinuha ng mga otoridad ang lahat ng mga bangkay mula sa kuweba at naging malaking headline ang nangyari. Sa huli, makikita si Sasha sa dalampasigan hawak ang compass ng kanyang namatay na boyfriend. Hinalikan niya ito at inihagis sa dagat bilang tanda ng kanyang paglaya.